Bata pa lang pangarap na ni Carmina na pumasok sa military, subalit tutol ang pamilya niya sa kanyang kagustuhan dahil para sa kanila hindi siya nababagay sa mundong iyon, lalo titil alam ng kanyang ina ang hirap sa military dahil minsan niya lang naranasan ang buhay militar. Dahil ayaw ma-disappoint ang pamilya, sinunod ng dalagang kagustuhan ng mga ito na pasukin niya ang medisina. At tila malaking tinik ang nabunot sa kanila sa desisyong iyon ng dalaga. At isa nga sa natuway ang binatang si Peter Jordan, isang sikat na modelo at kilala bilang Casanova, bagay na ayaw man aminin kinaiinisan ni Carmina. At dahil sa larawang kumalat sa kanila ni Carmina, pinakasal sila ng abuelo para makaiwas sa kahihiyan. Lalo't kilalang pamilya Velasco bilang isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Labag man to kay Carmina pero wala siya magawa kundi ang sumunod. Dilingid sa kanya na dati nang may pagtingin sa binata, gayunpaman di siya malapit dito. Ano ang mangyayari ngayong dahil sa ilang larawang magkasama sila, magbabago ang buhay niya? Mag-workout kaya ang pagkasama nila bilang mag-asawa? Gayong tila aso't pusa ang pagsasama nila? Paano kung pamagitna pang babaeng malapit kay Peter at kinaiinisan ni Carmina? Magkasundo pa kaya sila? Carmina's POV. Binyag at birthday party ng kambal kong pinsan na anak nila Uncle Clarence at kaibigan kong si Vanessa. Kaya naman masayang masaya ako. Sa wakas, may sarili na akong inaanak. May dahilan na para bumili ng regalo every Christmas party at birthday party nila. Sa isipin yon, bigla ako nakaramdam ng excitement. Alam kong magiging exciting ang buhay ko sa mga susunod na araw. Ninang na ako at magiging responsable na ako sa mga desisyon na gagawin ko. Nagsiuwian na rin ng mga bisita. Umakit na rin sa kanilang kwarto sila Uncle at Vanessa, pati na rin sina Grandma at Grandpa. Kaya naman kaming magpipinsan na lamang halos ang natira dito sa garden. Join ka na sa amin, Carmina. Don't tell us, uuwi ka na din. Narinig ko pang sigaw ni Carson. Kapatid siya ni Julian at halos kasing edad lang naming triplets na magkakapatid. Bali, 4 lang naman sila kasama na si Kuya Jared, kakambal ni Kuya Jiho na umuwi na rin kasamang kanyang asawa na si Ate Elma. Nope, matutulog na ako. Enjoy lang kayo dyan dahil uuwi na ako. Tanggi ko sa kanila. Nakaka-bored makipagsabayan sa kanila. Sa aming magpipinsan, kaming dalawa ni Julian ang close sa isa't isa, pero hindi na to makakasama sa mga ganitong okasyon. Nag-asawa na rin kaya't wala naman na akong makakabonding. Ayos lang din naman yon, kahit papaano. Masaya ako sa isiping masaya sila sa kani-kanilang buhay-buhay. Are you sure? Umuwi na si na mama at wala ka namang dalang kotse dahil ayaw kang payagan ng daddy na mag-drive. Intayin mo na lang kami para sabay-sabay na tayong pauwi. Sagot naman ni Logan. Sa aming triplets, ito ang pinaka-sweet pagdating sa akin. Medyo masungit si Luther at siya ang pinaka-seryoso sa aming tatlo. Ayos lang ako. Mag-grab ka or try mong mag-abang ng taxi sa labas. Huwag ninyo akong isipin. Kaya kong sarili ko. Kumpiyansa kong sagot. Kaya ko naman talagang ipagtanggol ang sarili ko. Noong elementary days ko, sumali ako sa taekwondo class. At nung nag-high school naman ako, nag-enroll din ako sa martial arts. Kaya naman masasabi ko sa sarili ko. Kayang-kaya ko ipagtanggol ang sarili ko pagdating sa mga masasamang loob. Pinaghandaan ko na talaga ang pagpasok sa military at since ayaw pumayag nila mama at papa, wala akong choice kundi sundin muna sila. Ayaw ko silang ma-disappoint sa akin. Magdodoktor na lamang muna ako. Tutuparin ko muna ang pangarap ni na grandma at grandpa na magkaroon ng doktor sa pamilya namin. Hindi mo na kailangang umuwi. Dito ka na lang muna matulog sa manson at gigisingin ka na lang namin kapag uwian na. Sagot naman ni Luther. Kaagad naman akong umiling. May exam kami kinabukasan at kailangan ko mag-review. Gusto ko maging responsable sa takbo ng sarili kong buhay. Ayokong bigoin sila mama at papa. Sige na, enjoy lang kayo dyan at ako nang bahala sa sarili ko. Ngiti-ngiti ko pang wika sabay naglakad papaalis. Diretso ako naglakad ng gate at kagad naman akong binati ng 2 guard on duty. Good evening, ma'am. Bati ng mga ito. Tanging tangulang naging sagot ko at diretso na ako naglakad papunta ng kalsada. Hindi delikadong lugar na to. Kahit 10 oras na ng gabi, sobrang liwanag ng paligid at kakaunti lamang ang mga dumadaan na sasakyan. Kung hindi ko lang naiisip ang exam ko kinabukasan, sa manson na talaga ako matutulog kasama ng mga inaanak ko. Nilibot ko ang tingin sa paligid. Pwede naman sana ako magpatid sa driver na manson, kaya lang mukhang tulog na rin sila. Ayoko na silang istorbohin kung makakagawa man ako ng paraan na makauwi mag-isa. Alam ko din naman na malabong makauwi ang mga kapatid ko ngayong gabi. May mga tama na sila ng alak at sigurado ko, kinabukasan pa sila makakauwi lahat.
Akmang kukunin ko ang cellphone ko sa bag nang mapansin ko ang paghinto ng isang luxury car sa harapan ko. Nagtataka pa ako na patitig doon habang unti-unti bumukas ang bintana noon. Carmina, pauwi ka ba? Sakay na at ihahatid na kita. Wika ng driver. Nagulat pa ako dahil kaagad kong namukhaan si Peter. Ang alam ko kanina pa to umuwi dahil pagod daw sa biyahe. Kakauwi lang galing ibang bansa at di na nga tinapos ang party kanina at umuwi kaagad ito. Are you sure? I mean, kaya ko ng sarili ko. Nakakahiya at baka makaabala pa ako sa'yo. Sagot ko. Mabait naman si Peter pero hindi ako masyadong close sa kanya. Ayoko rin siyang maging kaibigan. Ewan ko ba? Hindi talaga ako komportable sa kanya noon pa. Wala naman tong pinapakita na masama sa akin pero ayoko lang. Siguro dahil nakakailang tuminsan kung tumitig. Huwag mo nang pahirapan pang sarili mo. Gabi na at willing naman kitang ihatid sa inyo. Isa pa, delikado mag-isa sa daan, lalo na sa kagaya mong babae. Insist nito. Napahinga ako na malalim bago ko nilinga ang tingin sa paligid. Gabi na nga talaga at malabong may dumaan pa na taxi. Isa pa, inaantok na rin talaga ako. Napansin ko ang pagbaba ni Peter at naglakad, papunta sa kabilang bahagi ng pintuan ng kotse. Para naman akong na-estatwa na napatitig dito. Iba na ang kanyang suot kumpara kanina sa party. Ang gandang lalaki talaga nito. Oo nga pala, hindi nakapagtataka yun dahil model pala ito. International model si Peter kaya naman kung sino-sino mga babae na lang ang nalilink dito. Isa yon sa dahilan kung bakit ayaw ko makipagkaibigan sa kanya. Pinagbuksan pa ako nito ng pintuan at sumenyas pa to sa akin na pumasok na daw ako sa loob ng kotse. Tipid ko itong ngilitian at nagpatianod na lamang. Aayaw pa ba ako? Siya na nga ang kusa nag-alok at sino ba naman ako para tumanggi? Ang totoo, marunong naman akong mag-drive, kaya lang ayaw akong payagan ni Daddy mag-drive mag-isa. Kaskasera daw kasi ako at natatakot daw sila na baka mapahamak ako. So, kamusta ang party? Sobrang pagod ko kanina kaya hindi ako nakapag-stay ng matagal. Wika nito na mag-umpisa ng mag-drive. Marahan lang naman ang pagpapatakbo nito ng sasakyan. Hindi naman ako mapakali sa kinauupuan ko. Ewan ko ba, bakit ganitong pakiramdam ko? Bakit masarap sa ilong ang amoy niya? Masculine na masculine ang amoy sa loob ng kotse nito. Hindi ko tuloy maiwasan mapasilyap na makailang ulit kay Peter. Ang gwapo niya talaga. Marami ako nakakasalamuhang gwapo sa university na pinapasukan ko ngayon. Pero iba talaga si Peter. Ang lakas ng appeal niya. Perfect na perfect din ang shape ng kanyang mukha. Teka, ano mo ba ang way papunta sa bahay namin? Putol ko sa namayaning katahimikan sa pagitan naming dalawa. Simula pa kanina hindi na ito nagsasalita. Nakakailang tuloy. Alam ko ang bahay ninyo. Minsan ako sinama ng Uncle Clarence mo noon pa at naalala ko pa naman. Sagot nito. Di ko mapigilang mapataas ng kilay. Kailan yon? Bihira lang magkaroon ng okasyon sa bahay namin dahil kapag weekend, nasa Velasco Mansion ng buong pamilya. At kapag may birthday party sa aming magkakapatid, kadalasan, si Frida Velasco Beach Resort ginaganap. Gayunpaman, di na ako nagkomento pa. So, kamusta ka na pala? Balita ko papasok ka daw sa military ah. Narinig ko pang tanong nito. Muli ako napasulap dito bago sumagot. Ayos lang naman. Di na muna siguro matutuloy ang pagpasok ko sa military. Alam mo na, ayaw akong payagan ng lahat. Sagot ko. Nice. I mean, kung hihingin mo ang opinion ko, much better nga na wag na. Masyado ka maganda para sa career na yon. Baka hindi makapag-concentrate ang mga kasamahan mo kapag kasama ka nila. Imbes na galingan nila sa trabaho, baka wala silang ibang gawin kundi titigan ka na lamang. Nakangiti nitong sagot. Nagulat naman ako. Hindi ko alam kung compliment ba yung nabanggit niya or gusto niya lang may mapag-usapan. Grabe ka naman sa akin. Feeling ko tuloy ang ganda-ganda ko dahil sa mga pinagsasabi mo. Sagot ko. Pilit ako nagpakawala ng tawa para naman kahit papaano mapagtakpan ko ang pagkailang ko sa kanya. Hindi ako nagbibiro. Talagang maganda ka naman ah. Seryoso nitong sagot sabay sulyap nito sa akin. Pakiramdam ko, biglang nag-init ang pungon tenga ko dahil sa sinabi niya. Talaga lang ha? Nagagandahan din siya sa akin? Pogi din naman siya at kung hindi nga lang siya playboy, baka matagal na ako nagkakrush sa kanya. Katahimikan ang muling namayani sa pagitan naming dalawa. Ayoko na rin dagdagan pa ang conversation namin. Pagkatapos ng gabing to, alam kong taon na naman ang bibilangin bago kami muling magkita. Swerte ko lang siguro kanina dahil nadaanan niya ako at sinabay na lang since best friend siya ni Uncle Clarence. Sa totoo lang gusto ko nang makarating sa bahay.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na 10 oras na ng gabi nasa labas pa rin ako at kasama ng isang lalaki. Bahay, school at mansyon lang ang routine ko at palagi kong kasama ang driver namin or isa sa mga ka-triplets ko. Lihim na rin ako nagpasalamat na hindi na to umimik pa. Mabuti na rin yon dahil wala na rin ako sa mood na sagutin ang mga tanong niya. Dumagundong na rin kasi sa kaba ang dibdib ko. Muli ako napasulyap sa kanya nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone nito. Dali-dali niyang sinagot ang tawag na naka-loudspeaker, kaya naman hindi ko maiwasang mapataas kilay kaagad na nagsalita ang boses babae sa kabilang linya. Han, nasan ka na? Akala ko ba pupuntahan mo ako ngayon dito sa kondo ko? Kanina pa ako nakaabang sa iyo eh. Kaagad na wika ng isang boses babae, siguro girlfriend niya. Grabe, sobrang lambing ng boses. Kaagad kong ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Ayokong isipin ni Peter na nagmamarites ako sa usapan ng kanyang girlfriend. Confirm, girlfriend, dahil Han ang tawag ko sa kanya eh. Saglit lang, on the way na ako. Malamig na sagot ni Peter. So kaya pala nasa kalsada to ng 10 oras ng gabi dahil may katatagpuin tong babae. Playboy nga talaga. Hindi siguro talaga ito nabubuhay nang walang babaeng kinakalantari. Bilisan mo. Kanina pa ako sabik na sabik sa'yo eh. Sabi ko naman kasi sa'yo kanina, dito ka na lang dumiretso sa akin para naman mamasahe kita. Sabik na ako sa romansahan natin. Bulgar na sagot ng babae sa kabilang linya. Parang akong nakaramdam ng hiya sa narinig mula sa babae. Grabe, ganon siya kabulgar? Hindi niya man lang inisip na baka may kasamang iba ang boyfriend niya at marinig ang sinabi niya ngayon lang. Romansa talaga? Parang gustong manayo ng balahibo ko sa buo kong katawan. Habang nai-imagine ko ang posible na mangyari kay Peter at sa girlfriend niya mamaya. Di naman ako ganon ka-inosente para hindi alam ang tungkol dito. Magdodoktor nga ako eh, kaya naman alam ko na to. Lalo na sa usaping pagtatalik. Fine, see you later. Narinig ko pang sagot ni Peter na nagpaangat ng kilay ko. Mukha namang naistorbo ko na talaga ang gago. Heaven pala ang pupuntahan ngayong gabi at tila naistorbo ko pa yata. Dapat pala hindi na ako sumakay kanina sa kotse nung gayain niya akong ihatid. Itabi mo na lamang ang kotse. Bababa ako at mukhang marami namang dumadaan na taxi sa lugar na to. Kaagad kong wika kay Peter na mapansin ko. Natapos na itong makipag-usap sa girlfriend niya. Seryoso lang ako nitong sinulyapan bago sumagot. Nag-promise ako na ihahatid kita ngayong gabi, kaya ihahatid kita. Maiksi pa nitong sagot. Kaagad naman ako napatanga at tumitig dito. Kanina ka pa hinihintay ng girlfriend mo. Ikaw din. Baka naman magalit sa'yo yon. Sagot ko naman. Kaagad naman tong umiling. Hayaan mo siya. Makapaghihintay siya hanggang sa pagdating ko. Ang importante ngayon, ligtas kang maihatid sa inyo. Sagot nito sabay tapak sa gas ng sasakyan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtakbo ng kotse, kaya naman hindi na ako umimik pa. Pinilit pa rin itong magpaka-gentleman gayong di naman kailangan. Bahala na nga siya. Ayaw ko pa ba nun? Hindi na ako mahihirapan hanggang sa makauwi ako ng bahay. Siya nga pala. Birthday ko pala sa sunod na linggo. Pwede ba kitang imbitahan umattend? Muling wika nito. Nagulat naman ako. Hindi ko inaasahan ang tungkol dito. Talagang ini-invite niya ako gayong di naman kami magkaibigan. Thank you sa invitation pero hindi ako sure kung makaka-attend ako. Pero I will ask Uncle regarding this matter. Siguro a-attend din naman sila, di ba? Sagot ko naman. Sa totoo lang, wala akong balak na umattend. Ayoko lang itong sagutin ng no. Nakakahiya. Nag-effort siya, ihatid ako ngayon tapos tatanggihan ko ang invitation niya. Nasaan ang konsensya ko kung gano'n? Simpleng handaan lang naman na magaganap. Sa bahay ko lang din gaganapin ng party. Insist nito. Hindi ko na to sinagot pa, lalo pa na mapansin kong malapit na kami sa bahay. Inihinto niya ang sasakyan sa tapat ng gate namin at binalingan ako. Aasahan kong dadalo ka. Pwede ka magsama ng mga kaibigan mo kung gusto mo. Nakangiti pa nitong wika. Tanging tango lang naging sagot ko at binuksan ko ang pintuan ng kotse at mabilis na ako lumabas. Nagulat pa nga ako dahil bumaba din to ng sasakyan at naglakad papalapit sa akin. Nakakailang naman ang kanyang pinapakawalang titig kaya naman hilaw ko itong initian. Thank you nga pala sa paghatid mo sa akin. Hayaan mo makakabawi din ako sa iyo sa kabutihang ginawa mo sa akin ngayong gabi. Wika ko sa kanya. Tipid itong tumango at nagulat pa nang bigla na lamang na
Lumapat ang labi nito sa pisngi ko. Hindi ko inaasahan kaya naman tulala akong napatitig dito. Good night, Carmina. See you again. Wika nito at muling sumakay sa loob ng kanyang kotse. Tulala akong nasundan nito ng tingin habang hawak ko ang pisngi na hinalikan niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may bumalik sa akin isang lalaki na hindi ko naman kaano-ano. Meaning di bahagi ng pamilya namin. Akmang ko kumprontahin ko na sana ito pero huli na. Umusad na ang kotse nito papaalis. Nasundan ko na lamang yon ng tingin at tulalang pumasok sa loob ng gate na kanina pa pala binuksan ng guard namin. Peter's POV. Hindi ko maiwasan na mapangiti habang dinadama ko ang sarili kong labi. Malaking epekto sa pagkatao ko ang ginawa kong paghalik sa pisngi ni Carmina kanina. Matagal ko na siyang gusto kaya lang masyado pa itong bata at hindi pwedeng basta na lamang akong gumawa ng maling hakbang dahil tiyak na makukulong ako. Apo ng mga Velasco si Carmina at pamangkin siya ng best friend ko na si Clarence Velasco. Hindi talaga po pwede na basta ko na lamang siyang nandiin dahil lang sa mahal ko siya. Yes, finally, aminado ako na sa aking sarili na tuluyan na naangkin ito ang pihikan kong puso. Yun nga lang hindi ko alam kung paano ko ipagtatapat sa kanya. Kung paano ko siya liligawan. Wala akong ideya tungkol sa panliligaw at baka lalo lang maging komplikado ang sitwasyon. Maraming dapat isalang-alang at dapat talaga nasa timing ang lahat. Hindi pwedeng magpadalos-dalos dahil baka hindi na ako nag-uumpisa, bastad na kaagad ako. Habang nakahinto dito sa traffic light ay talaga namang nagre-react na kaagad itong little brother ko. Ganito kalaki epekto sa akin isang Carmina Velasco. Noon pa man pinagnanasahan ko na siya. Noon pa man mahal ko na siya kaya lang hindi pwede. Naipikit ko ang aking mga mata at muling lumabas sa balintataw ko ang magandang mukha ni Carmina. Walang tapon sa physical appearance nito. Maganda na ang mukha at ang ganda ng katawan. Napaka-unfair ng pagkakataon. Paano ko kaya liligawan ng isang Carmina Velasco na hindi ako mapapahamak? Kung tutuusin, kaya ko siyang bigyan ng magandang buhay. Marami na akong investment at isa ko sa mga shareholders ng kilalang bangko dito sa Pilipinas. May mga investments din ako sa real estate at cargo. May iba't ibang properties din akong nagkalat dito sa Pilipinas. May rest house ako sa Tagaytay at Boracay. Tahimik lang ako pero marami akong pera. Hindi ko man matumbasan ang yaman ng mga Velasco pero kayang-kayang mamuhay sa piling ko si Carmina na parang isang prinsesa. Ang pagmamodelo ko ngayon pastime ko lang. Malaki ang offer at sayang naman kung tatanggihan ko. Nakakapag-travel pa ako sa ibang bansa na hindi na kailangan pang gumastos ng malaki. Yun nga lang, kung gaano ko ka-successful, ganun din naman kalungkot ang buhay ko. Bata pa lang ako, hiwalay ng aking mga magulang. American ang aking ama at Pinay naman ang aking ina na kapareho ng kani-kaniyang pamilya. Noon pa man, malayo na ang loob ko sa kanilang dalawa. Mga kaibigan ko na sina Arvin, Demetrio at Clarence, ang tinuturing kong pamilya simula pa noon. Sila ang takbuhan ko tuwing may problema ako. Shit! Kailangan kong may mapaglabasan ng init ng aking katawan. Tama, pupuntahan ko si Kyla. Inihintay niya na ako sa sarili niyang kondo. Kailangan ko ng isang taong mapagbabalingan ng init ng aking katawan ngayong gabi para mahimasmasan ako. Pagka-green ng signal light, kaagad kong pinaharurot ang aking kotse. Diretso kong tinahak ang kondo ni Kyla. Alam kong kaya niyang punan ng init ng aking katawan ngayong gabi. Pagdating ng kondo nito, kagad ako nitong sinalubong. May malanding ngitin na kaguhit sa labi nito at halos iluwanan ng kanyang dibdib dahil sa kanyang suot. Katulad ko, isang model din si Kyla at nagkakilala kami sa isang fashion show a year ago. Naging regular ang aming pagkikita para magtalik at sa wakas, dumating ka din. Alam mo bang kanina pa akong init na init? Kagad na wika nito pagkapasok ko pa lamang sa loob ng condo unit nito. Nangunyapit kagad to sa akin pagkatapos kong ilak ang pintuan ng kanyang unit. Pareho kaming walang sinayang na pagkakataon. Kagad ko rin siyang sinunggaban at giniya papunta ng sofa. Di na namin na kailangan pang pumasok ng room para maisakatuparan ang gusto ng aming mga katawan. Remove my clothes. Utos ko dito nang sandali kami naghiwalay. Alam niya nang ibig sabihin kaya naman kaagad tong tumalima. Magaling akong magpaligaya ng babae sa kama at proud ako doon. At magaling din sa ganitong laro si Kyla. Eksperto din to sa kung ano ang gusto ko. Kailangan niya rin na masatisfy ako para hindi ko siya ipagpalit sa iba.
Mabilis lang makahanap ng babae na po pwedeng parausan ng init ng katawan. Kaya nga ako ang pinakababaero sa aming magkakaibigan dahil sa nature ng mindset ko. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagtagal akong makipag-fling kay Kyla. Kaya nitong pula ng init na nararamdaman ng katawan. In short, katulad ko magaling din to. Malakas ang stamina ko pagdating sa pakikipagtalik. Nakakailang round sa isang gabi lalo kapag nasa mood ako. Siguro dahil sa pagiging playboy ko kaya ganon or dahil na rin sa tuwing nakikipagtalik ako'y biglang lumilitaw sa balintataw ko ang mukha ni Carmina. Shit! Sa panaong paraan ko kaya may papadama ang panggigigil ko sa kanya. Napatitig ako kay Kyla nang lumabas to galing sa banyo. Walang saplot at tinabot sa akin ang hawak niyang proteksyon. Napangisi ako. Bakit kasi kailangan mo pang gumamit ng ganyan? Willing na akong lumigay sa tahimik kasama ka, Peter, darling. Willing na ako magpabuntis sa'yo. Malanding wika nito. Napangisi ako at seryoso tong tinitigan. Are you kidding me? Kung gusto mo pang matuloy yung mahabang gabi na to, wag mong i-bring up ang tungkol dyan, Kyla. Inis kong sagot sa kanya. Kaagad nitong natigilan habang may pilit ng ngiti na biglang gumuhit sa kanyang labi. Sorry, sagot nito. Alam mo naman na mabilis akong mawala ng gana, di ba? Alam mo naman na mabilis akong mawala sa mood. Aalis na lang ako. Inis kong wika sa kanya at kagad na hinagilap ang nahubad kong pantalon. Kagad ko namang naramdaman ng pagyakap nito mula sa likuran ko. Sorry na huwag ka nang umalis. Promise hindi ko nababanggitin ang tungkol dito. Please? Nagsusumamo nitong wika. Muling gumuhit ang ngiti sa labi ko at hinarap ito. Ganyan nga. Ayoko sa mga demanding na babae, kaya umayos ka. Kilala mo ko, Kyla. Alam mo kung ano ang gusto ko. Huwag kang lumagpas sa boundary na nilagay ko sa pagitan nating dalawa dahil mabilis kitang palitan. Wika ko sa kanya. Kaagad tong tumango at wala nang iba pang seremonya. Last round na din naman to at uuwi na ako. Ilang araw na akong walang matinong tulog at kaya lang naman ako pumunta rito para lang may mapagbuhusan ng init ng aking katawan. Kaagad tong tumalima. Kaagad ko tong nilapitan at tinawakan sa kanyang bewang. Wala na akong pakialam kung nasasaktan si Kyla. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makaraos. Pagkatapos kong makaraos, tinanggal ko ang suot kong proteksyon at kaagad tinapon sa basurahan. Mapungay ang mga matang nakatitig sa akin si Kyla habang nagsusot ako ng saplot sa aking katawan. Baka sa mukha nito ang pagod dahil sa ilang oras namin na pagdiniig. Aalis ka na kaagad? Akala ko ba dito ka matutulog? Malambing pang tanong nito sa akin. Tinapunan ko lang to ng tingin habang inaayos ko ang aking damit. Sinipat ko pang orasan na nasa wall ng sala. Halos 5:00 na ng umaga at ayokong abutan ng umaga sa unit na ito. Iniwasan ko rin na may makakita sa akin papalabas ng building. Mahirap na at baka machismis pa ako. Hindi lang model si Kyla, sikat na aktres din to dito sa Pilipinas. At kapag may makakita sa akin reporter sa paligid, baka machismis pa kami na may relasyon na siyang iniiwasan ko. Pagod ako. Gusto ko magpahinga na lang ng ilang araw. Malamig ko pang sagot at hinagilap ang susi ng aking kotse. Ang lalabas na ako ng unit nito na muli itong magsalita. Peter, I mean it. Seryoso ko sa sinabi ko sa iyo kanina. Gusto ko nang lumagay sa tahimik. Gusto ko nang magpakasal. Wika nito. Saglit akong natigilan. Bago dahan-dahang hinarap ito. So, last na natin to? Fine. Whatever you want. Get married and have a family. Malamig kong sagot. Nagtaka pa ako nang bigla itong naglakad papalapit sa akin. Walang saplot pa rin siya at di man lang nag-abalang takpa ng kanyang nakabuyang-yangan ng katawan. No, not like that. I mean, kailan mo ba ako aayain na magpakasal? Peter, matagal na rin tayong on and off. Nakita lang tayo kapag gusto natin magtalik. Ayoko ng ganitong setup. Bakit di na lang tayo magpakasal at bumuo ng pamilya? Total naman na-enjoy natin ang isa't isa, hindi ba? Sagot nito. Di na ako nagtaka pa sa naging takbo ng usapan na to. So iniisip niya na saseryosohin ko siya. Porket na-enjoy ko ang katawan niya, may lakas loob na siya na sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na to. Hindi ko maiwasan na mapangisi. Kung sa bagay, ina-expect ko na ang ganitong linyahan galing sa isang babae. Ilang babae na bang nag-offer na pakasalan ko sila? Na seryosohin ko sila? Na hindi ko na mabilang? Narinig mo ba ang sinasabi mo, Kyla? Kasal? Nagpapatawa ka ba? Nang iinsulto kong tanong. Gulat itong tumitig sa akin.
Kumibot-kibot pa ang labi nito pero walang lumalabas na kahit anong salita. Noon pa man alam ko na kung anong rules ko, hindi ba? Wala sa bokabularyo kong salitang kasal at pag-aasawa, Kayla. Diretsahan kong wika sa kanya. Wala akong pakialam kung masaktan man ito sa mga lumalabas sa bibig ko. Bago nag-umpisa ang fling at bed escapades namin, nilino ko na sa kanya kung anong rules ko. Well, hindi lang naman sa kanya pati na rin sa iba pang mga babaeng dumaan sa buhay ko. This is nonsense. Kalimutan mo na ako. Magharap ka ng lalaking po pwede kang seryosohin at katulad ng mindset sa'yo. Seryoso kong wika at nagmamadali ako naglakad patungo sa pintuan. Hanggang dito na lamang ba tayo? Kahit konti, wala ka man lang bang nararamdaman na kahit katiting na pagmamahal sa akin? Peter naman, halos 1 taon kang nagpakasasa sa katawan ko. Bakit ganito? Basag ang boses na wika nito. Mukhang nag-uumpisa na siyang magdrama kaya naman napaismid ako. Rules is rules, Kayla. Nag-enjoy ka naman, di ba? Pareho tayo nag-enjoy kaya't huwag kang umarte na parang nalugi ka. Prangka kong sagot. Tulala itong napatitig sa akin. Nag-uunahan din sa pagpatakang luha sa kanyang mga mata. Tiimbagang ko naman tong tinitigan. Sa totoo lang mga gantong senaryong iniiwasan ko. Hindi ko gustong magpaiyak na babae kaya lang dumadating talaga sa mga ganitong sitwasyon minsan. Karamihan sa mga babaeng dumadaan sa buhay ko, ganito palagi ang linyahan bago kami maghiwalay. No hurt feelings, pure lust. Ang namagitan sa ating dalawa. Ngayon, kung nahulog man ang loob mo sa akin, hindi ko nakasaranan yon. Sisiin mong sarili mo dahil imbes na enjoy mo lang kung ano mang namagitan sa ating dalawa, gusto mo pa na mag-demand ng higit pa? Dagdag na wika ko pa sabay pihit ng senadura. Tang impit na pagkikbi nitong narinig ko bago ko tuluyang nakalabas sa unit nito. Iiling-iling naman ako naglakad patungo sa elevator. Alam ko sa sarili ko na ito na ang kahuli-hulihan kong pagpunta sa lugar na to. Kung ano mang nangyayari sa aming dalawa, tapos na yun. Katulad lang din si Kayla ng mga babaeng dumaan sa buhay ko na kapag mag-demand na higit pa, hindi ako nanghihinayang na iwan. Mabilis ako nakarating ng parking area at sumakay ng aking kotse. Wala pang ilang minuto tinataha ko ng daan patungo sa aking bahay. Dahil maaga pa't walang traffic, mabilis ako nakarating ng aking bahay. Nag-shower ako at kagad nahiga sa aking kama para ipahinga ang pagod kong katawan. Tanghali na muli ako nagising dahil sa sunod-sunod na pagtunog ng aking cellphone. Pupungas-pungas akong bumangon at kaagad na sinagot iyon. Peter, mabutit na kontak kita. Ano ba tong lumalabas sa pahayagan na telebisyon? Kaagad nabungad sa akin ng aking manager na bakla na si Tito Roda. Siya nag-handle sa modeling career ko noon pa man. Nasa showbiz talaga ito at noon pa kinukuha niya na rin ako para mag-artista pero mariin kong tinanggihan yon. Nasa modeling lang talaga ang linyahan ko. It's too early. Alam niyo naman pong ayoko munang tumanggap ng kahit anong trabaho dahil marami pa akong asikasuhing personal. Yamot kong sagot. Narinig ko pa ang pagpalatak nito bago sumagot. Kakagising mo lang ba? Saan ka galing kagabi? Sa kondo ni Kayla Amansano? Tanong nito. Nagulat naman ako. Napatayo ng aking kama at naglakad patungong bintana. Paano mo nalaman? Seryoso kong tanong. Alam ko, dahil may mga paparazzi na nakakita sa'yo. Nagkalat ang larawan mo sa pahayagan na magdamag kung tumambay sa unit ni Kayla. Balak mo ba nang ilabas sa publiko ang relasyon ninyong dalawa kaya hindi ka nag-iingat ngayon? Totoo ba ang lumalabas sa mga balita na engaged na kayong dalawa? Sagot pa nito. Kaagad naman ako na nagulat. Shit! Sino nagpakalat ng balitang yan? Galit kong sagot. I don't know. Mag-ingat ka sa palabas-labas mo dahil na-hunting ka ng mga reporter. Hay, pati sa akin ang daming tumatawag para i-confirm kung totoo bang lumalabas sa balita tungkol sa pagitan ninyong dalawa nung aktres na yun. Sagot nito. Kagad kong naikuyom ang aking mga kamao. Ngayon pa talaga lumabas ang ganitong balita kung saan bala ko ng bakuran si Carmina. Shit! Of course! Hindi totoo. Parang di naman ako kilala. Walang kami ni Kayla Amansano, kaya tigilan na nila ang isyo na yan. Galit ko pang wika. Pambihira. Kakagising ko lang ito agad ang bumungad sa akin. Nasaan ang hustisya? Ano ang gagawin ni Peter ngayong kalat na sa pahayagan sa telebisyon na di umano'y relasyon nila ni Kayla? Ano kaya ang gagawin ni Carmina kapag nakarating sa kanyang balita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.